Magandang araw po ulit sa lahat. Ang topic po natin ngayon tungkol po sa uri ng employer na nag-hire ng tao papunta dito sa New Zealand. May dalawang uri po ng employer na nag-hire ng mga tao papunta dito sa New Zealand. Una, ang tinatawag na agency to agency. Ibig sabihin, ang apply mo dyan sa atin sa Pilipinas ay agency, pero ang employer mo pagdating dito sa New Zealand ay agency rin. At yung isa naman, ang apply mo dyan sa Pilipinas, agency, pero ang employer mo dito sa New Zealand ay direct hired ka sa kumpanya. Alin po ba ang maganda sa dalawa? May mahalaga kayong bagay na dapat malaman tungkol doon sa magiging employer nyo. Una, agency to agency. Ibig sabihin, ang pagdating mo dito sa New Zealand ay ang employer mo ay agency. Ano po ba yung mga nakakalungkot na bagay o kaya yung magagandang bagay kung ang employer mo ay agency? Unahin natin yung mga nakakalungkot na bagay. Ganito po yun. Pagdating nyo dito, puprovide kayo ng kumpanya nyo, simula bahay, hanggang kusina, hanggang doon sa trabaho. Ibig sabihin, sa trabaho, yung mga tools mong gagamitin. Kasi dito po sa New Zealand, wala pong libre. Kung tayo ay magtatrabaho, ang gagamitin nating tools ay sarili natin. Hindi po kagaya doon sa mga Middle East o kaya doon sa Pilipinas na pag nagtatrabaho tayo sa kumpanya ay gamit po ng kumpanya ang gagamitin natin. Pero dito po, kakaiba po kasi lahat po ng gagamitin na tools pagtatrabaho natin ay sarili po natin. Wala pong libre. Kaya ipoprovide po kayo ng agency. Lahat yun ipoprovide, ibigay sa inyo. Pero nakakalungkot na bagay kasi babayaran nyo po lahat yun. Lahat po yun ikakaltas sa inyo kung kayo po ay makakatanggap na ng sahod. Kaya huwag po kayo mabigla kung tayo baguhan. Pagdating dito, talagang sasalubong sa atin, puro bayarin. Ayan po. Pangalawang bagay na nakakalungkot pag tayo po ay agency, yung culture nila dito kasi palipat-lipat ng trabaho. Pag tayo po ay agency, pag nilipat po tayo doon sa kabilang site, ay panibagong pakikisama. Kasi po, paglipat mo doon sa kabilang site, ibang tao naman po ang makakasama natin. Ibang mga tao naman po ang makakasalamuhan natin sa trabaho. Kasi pag agency po tayo, yung dati natin kasama doon sa site, magkahiwa-hiwalay po tayo. Kaya yun po ang nakakalungkot na bagay kasi magkakahiwa-hiwalay po tayo kung saan tayo i-assign na site. Yung po may mga bagay na nakakalungkot. Kaya sinasabi ko doon sa mga una-una kong video, bago kayo pumunta dito, kailangan kayo mag-aral ng pagmamaneho. Kasi yun ang nakaka-stress pag nilipat ka ng site. Kung tayo po ay di marunong magmaneho o kaya marunong man kunti lang, mai-stress ka po sa hanap ng site na lilipatan mo. Kaya ang payo ko lang, mag-aral kayong mabuti dyan sa pagmamaneho para pagdating nyo dito, hindi na kayo mai-stress kung ang employer nyo dito ay agency. Doon naman po tayo sa direct hired sa kumpanya. Maganda po kung kayo po ay ma-direct hired sa kumpanya. Alam mo kung bakit? Kasi ang ibang mga kumpanya, pagdating nyo dito, ipoprovide kayo ng mga gamit nyo. Simula sa bahay hanggang sa trabaho. Pero ang ibang kumpanya, yung mga gamit mo sa bahay ay bibigyan kayo ng libre. Ang ibang kumpanya, magbibigay pa ng allowance sa'yo hanggat hindi kayo makakatanggap ng sahod. Kaya yan po ang advantage kung ang employer dito ay direct hired kayo sa kumpanya. At saka rin po yung palipat-lipat sa trabaho, kung ang kumpanya nyo ay palipat-lipat din, di kayo mai-stress kasi alam nyo po, kayo-kayo rin po ang isang grupo na lilipat doon sa kabilang site. Ibig sabihin, yung magkakasama kayo sa kumpanya, kayo-kayo pa rin po ang lilipat at magkakasama doon sa kabilang site na bagong lilipatan nyo. Kaya hindi po kayo mai-stress kasi yung mga kasama nyo, yun pa rin mga kasama nyo doon sa panibagong site. Yun po ang kagandahan kung kayo po ay direct hired sa kumpanya. Ang iba din po, di ka po mai-stress sa pagmamaneho kasi magmamaneho ka lang simula bahay mo hanggang doon sa opisina ng kumpanya mo. Pagdating mo doon sa kumpanya mo, iwan mo yung sasakyan mo doon
at may mga service na po kayo papunta doon sa site, kaya doon sa site kung saan kayo ay assigned. Yun lang po ang kagandahan kung kayo po ay direct hired sa kumpanya. Kaya yan lang po ang masasabi ko. Pero huwag po kayong malungkot kung sakaling agency po yung employer nyo. Kasi ang kagandahan lang po pag agency, marami kang matutunan. Kasi ganito po, maiikot mo ang buong area kung saan kayo i-assign. At saka pangalawa din po, palipat-lipat ng site, marami ka rin pong ma-experience na trabaho, marami ka rin pong ma-experience na mga ugali ng mga tao. Kaya lang po advantage kung tayo po ay palipat-lipat. Kumbaga, marami tayong makukuhang kaalaman kung tayo po ay makikisalamuha doon sa iba't ibang uri ng tao. Yun lang po ang advantage. At saka isa pa po, huwag po kayong malungkot kasi kung pagdating nyo dito sa New Zealand, kung kayo po ay hindi na masaya doon sa kumpanya nyo, nasa inyo po yun. Ayoko po kayong ipupush. Nasa inyo po yun kasi dito po sa New Zealand, kung tayo po ay hindi na masaya doon sa kumpanya natin, pwede po tayong lumipat ng ibang kumpanya at pwede po tayong maghanap ng panibagong kumpanya. Ang mahalaga lang, makarating ka dito na mabigyan ka ng pagkakataon na makapagtrabaho ka dito sa New Zealand. Pero nasa inyo po yun, nasa inyo po yung pasya. Ito lang ang masasabi ko, yung pong tinatawag na utang na loob. Yun po ang pinakamahalagang bagay sa akin, yung utang na loob. Isipin po natin lagi na kung wala yung kumpanya natin na hinayad tayo galing sa Pilipinas, hindi po tayo makakarating dito sa New Zealand. Kaya nasa inyo po yun ang pasya. Ang gusto ko lang ipaabot sa inyo na dapat bago tayo magpasya, basahin nyo muna yung kontrata nyo, intindihin nyo kung ano nakalagay doon para wala tayong magiging problema pagdating ng panahon. Kaya sana nakatulong ito sa iyo at nagkaroon kayo ng kaalaman. Pagpatuloy nyo lang yung mga balak nyo. Wala pa akong ibang hinahangad. Sana makamit nyo rin yung mga pangarap nyo. Galingan nyo lang at tiisin nyo. Good luck sa inyo. Maraming salamat.